May sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, o bilang bulaklak ay namumukad ka. Upir, bawang tayo ay aahon sa mga dayo at umalipin ng unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata. Panahon na sabi ng abay-awa. Maharlika. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon o gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin. At muli ko pong inaanyayahan ang bawat isa na samahan kami sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa aklat ng Salmo. Salmo 70. O Yahawa, Anyari sis? Nawala okay sis. po. Okay. Ito na po. Okay. Ano pala kaninang nakamute. Paki-delete na si Salty ang ang marker mo. Salmo 70. O Yahawa, sinalakay ng mga bansa ang iyong minanang bayan. Nilapastangan nila ang iyong banal na templo at winasak ang Jerusalem. Iniwang guho at abo. Iniwan nilang nakahandusay ang bangkay ng iyong mga lingkod. Ginawang pagkain ng mga ibon at mababangis na hayop. Sa parang ang laman ng iyong sariling bayan. Parang tubig na ibinuhos nila ang dugo ng iyong mga lingkod na patay. Sa paligid ng Jerusalem, wala ni isa mang maglilibing sa mga bangkay. Sa mga kapitbahay, kami naging kahihiyan, kutya, at panlilibak ng mga bansa, kami ang naging tampulan. O Yahawa, ang galit mo sa amin ay hanggang kailan? Maglalagablab ba ang iyong puot na parang apoy magpakailanman? Ibuhos mo ang iyong puot sa mga bansang di tumatawag sa iyong pangalan at sa mga kahariang di kumikilala sa iyo o kataas-taasan. Sapagkat nilamon nila ang mga Israelita na iyong bayan at winasak ang kanilang minanang kalupaan. Huwag mo nang ipataw sa amin ang mga kasalanan ng mga ninunong lumipas. Kaawaan mo kami at agad pumarito upang kami iligtas. Sapagkat matinding kapighatian ang aming dinaranas. Tulungan mo kami, Yahawa, aming alhayam at tagapagligtas, alang-alang sa iyong dakilang pangalan. Patawarin kami at palayain sa kamay ng aming mga kalaban. Bakit kailangan sabihin ng mga bansa, nasaan na ang kanilang alhayam? Iyong paghihiganti sa mga bansa sa amin ipamalas.
para sa dugo ng iyong mga lingkod na kanilang pinatay ng walang habas. Dinggin mo ang daing ng iyong mga lingkod sa mga bilangguan at sa pamamagitan ng iyong bisig at kapangyarihan. Iligtas mo ang mga hinatulan na ng kamatayan. Parusahan mo ng makapitong beses ang aming masasamang kapitbahay sa kanilang paratang at pangungutya laban sa iyo, Yahawa. At kami na iyong minanang bayan, ang tupa ng iyong pastulan sa bawat salinlahi ay magpupuri sa iyo magpakailanman. Yada, ano lang Yada. tong verse 12. Parusahan mo ng makapitong beses ang aming masasamang kapitbahay. Bakit daw? Bakit nga ni-request? Sa kanilang paratang at pangungutya laban sa iyo. May kilala ba kayo na pinaratangan ng kung ano-ano? Ano, Hindi namatay kaya na. Ha? sis ito ay tumutukoy sa mga bansa. Oo. Hindi sa individual na kapitbahay, kundi tumutukoy ito sa mga bansa. Pero pag individual, hindi mo pwede, hindi siya nagpaparusa. Hindi siguro sis. Kasi ang ano dito Kasi 11, dinggin mo ang daing ng iyong mga lingkod oo. sa mga bilangguan at sa pamamagitan ng iyong bisig. Iligtas mo ang mga hinatulan na ng kamatayan. Okay, parusahan sa kanilang paratang at pangungutya laban sa iyo, Yahawa. Oo, yun. Laban Oh, kay sino ang kailangan ba buong bansa? Kasi siya tingin ko symbolic ito sis, hindi naman siya Ha? Yun ang request niya eh. Sino bang nag dito? After ng mga prayer ni David, kanino ng Kanino ng mga salmo? Salmo to, 'di ba? 79. Oo. O kay David pa to. Pero pero parang dalangin pa rin Oo. Mga buong bansa, pero hindi ba pwede i-apply ito sa individual o sa isang grupo? Maari naman siguro sis. Nakakulong eh. Sabi, nakakulong. Iba pa, marami pang marami. Ayan Ito naman mga Dinggin mo nangungutya. ang daing ng iyong mga lingkod sa mga bilangguan at sa Oo. pamamagitan ng iyong bisig at kapangyarihan. Bilanggo eh. Ito, verse Sino ba 10, yung nasaan? bilanggo? Sino ba yung Kasi mga dito, bansang bilanggo? mga bansa ang tinutukoy nyo. Sino nga yung mga bansang bilanggo? Di ba, isa na to. Isa Yung na South ang ang Africa. Ophir. Yung Africa, kung nasaan Oo. yung tribe of Judah. Yung Southeast Asia, namamayagpag dyan, Amerika. Pero kinutya ba nila at pinaratangan ang alahayam? Siya. Kaya nga nila Oo inakupa naman sis. Kasi di ba lahat Kaya ng nga nila inakupa. lahat naman ng mga bansa na pinamumunuan ng mga serpent, di ba? Oo. Sila ay nangungutya sa mga Israelita. Oo. Oo. Di ba, pag sinabi mong Pilipino, ang baba ng tingin nila. Oo. Pangungutya na din yun. Okay. Di ba, tingin nga nila sa mga Africans. Mga native na parang walang alam sa modern, di ba? Tapos yung British Airways nga daw pag bumabiyahe from England to Africa, walang aircon. Imagine, nasa loob ka ng aeroplano, walang aircon. Di ba? Ibang aeroplano ang pinagamit sa mga luma na walang aircon. Kawawa naman. Nakita ko lang nakapost. Tapos Dinidiscriminate nila yung mga ito. Oo. di ba? Tapos pagpupunta sa Europe, sa US, di Oo, ba? yung ganda ng trabaho? service. Di ba, anong trabaho? Di ba, nurse? Yun, modern type na, katulong. Slavery yun Slavery yun.
Kaya nga eh. Kaya ayaw ng anak ko ng nurse. Kaya ano Bale, yan, kaya mapapalit din. symbolic yan sinasabi. Tama yung sinasabi ni Sis Dahlia. Symbolic. Ang ano ko lang kasi, may naalala lang ako na kinutya at Oo, pinaratangan. hindi, nasa isip din natin yun. Nasa isip din Oo, natin yun. oo. Meron talagang kinutya. Oo. So, 7 times ang pinanalangin ni Hari David. Okay. Yun lang. Buti meron kayong gustong balikan, bro, na verse? Meron kayong nakitang verse na gusto nyong talakayin o magkomento or mag-react. Ayun, paki-take note lang para Doon lang, balikan natin. doon lang ako nag-react kasi tayo naman talaga yung sinasambit na bilanggo dito. Oo. Hanggang ngayon naman bilanggo tayo. Tsaka sinabi naman ni ano yan, sinabi naman yan ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal. Makakalaya tayo pero yung iniwan nila sa ating iniwan nila sa ating hapdi, yung iniwan nila sa ating marka, nakakulong na tayo kasi nandoon tayo sa Babylonia. No. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin tayo sa Babylonia. Sa sistema, no? Nilang po. Meron pa. Salmo 80. Ang tipan, isang awit. Dinggin mo kami, o Yahawa, alahayam na mga Israelita, sa paglabas namin sa lupain ng Egypt. Ikaw ang nanguna. Ikaw na nakaluklok sa gitna ng nagniningning na mga kirubin, sa mga haligi ng templo ng Juda at Ephraim. Iyong kapangyarihan ay gisingin. Pumarito na at kami sagipin. Ipanumbalik mo kami, o Yahawa. Iliwanag mo sa amin ang iyong mukha upang kami ay maligtas. Yahawa, hanggang kailan mag-aapoy ang iyong galit sa iyong bayan? Sa maghapon ay umiiyak sila sa matinding kahirapan. Ginawa mo kaming tampulan ng tukso ng aming mga kapitbahay. Kami ay hinahamak ng aming mga kaaway. Ipanumbalik mo kami, alahayam, iliwanag mo ang iyong mukha sa amin upang kami ay maligtas. Inilipat mo kami mula sa Egypt na parang isang puno, muling itinanim sa minanang lupain ng aming mga ninuno. Nilinis mo ang lupa at ang paligid ay inihanda, at kami agad nagmunga at nag-ugat sa buong lupa. Ang kabundukan ay natakpan ng aming anino, at ng aming mga sanga ang matatayog na sedro. Ang aming mga sangay umabot hanggang dagat, at umabot hanggang ilog ang mga ugat. Ngunit bakit mo winasak ang aming mga bakod? At sino mang dumadaan ay pumipitas ng aming ubas na hinog? Ang mga baboy ramo mula sa gubat, kami ay sinisira, at mga insekto sa parang ay nanginginain at namiminsala. Bumalik ka sa amin, o alahayam. Lingunin mo kami mula sa kalangitan. Yung Bantayan mo ang iyong punong itinanim tinanong na kung at pagmasdan ang aming kalagayan. Ang sanga na itinaas ng kanan mong kamay, ang matuwid na hari na iyong pinili para sa iyong sarili. Ang mga di matuwid ay pinuputol at sinusunog sa apoy.
sa iyong pagsaway at utos, sila'y nalilipol. Ipatong mo ang iyong kamay sa matuwid na itinaas ng iyong kanang kamay. Ang hari para sa iyong sarili na iyong pinanday. Sa gayon, hinding-hindi na kami lilihis mula sa iyo. Ibangon mong muli ang makalangit na kaharian habang tinatawagan namin ang iyong pangalan. Ipanumbalik mo kami, Yahawa aming alahayam, iliwanag mo ang iyong mukha sa amin, upang sa dati kami muling pabalikin. Yada. Yata. Itong ibangon mong muli ang makalangit na kaharian. So ito yung panahon na kay King David ba to? Balikan nga natin sis yung pinakauna nito. Palagay ito. Sabi, bakit, di ba, ibig sabihin, yung makalangit na harian, nagmula pa kay Abraham. Ang tipan. O yun, paglabas ng Egypt. Kasi ibig sabihin, kingdom na sila ni Jacob pa lang. Yung mga patriarchs, kingdom na sila. Kaya lumipat sila ng Egypt. Di ba nga parang hari si Jacob na dyan? Kaya kumbaga, Nandito hinaya. sis yung tampulan. Tampulan tayo ng Tampulan tayo ng tukso ng ating mga kapitbahay. Nasaan yung dito? Bayan, ito, verse 6. Ito. Ginawa mo kaming tampulan ng tukso ng aming mga kapitbahay. Totoo naman, ginawa talaga tayong tampulan ng tukso. O sino ba yung mga sa atin ngayon? Ang ginagawa tayong tampulan ng tukso. Di ba yung mga kapitbahay din natin? Oo. At saka bro, di ba nga may silbi yung bang bansa yung sasabi, bakit daw may Oo. mga Pilipino? Para daw ang mga inchik, meron din daw kukutsain. So, ibig sabihin, di ba ang Chinese napakababa ng tingin nila? Ibig Yes, sinabi. at tingin Tapos ang ngayon, tawag nila sa ating mga nga daw tayo, bobo nga daw tayo. O sino ba yung mga kumukutsa totoo sa naman, ating mga mga bansa? tayo eh. O, Sabi, sino di ba sumukutsa sabi, sa atin? Oo. mga kalapati nga tayo, di ba? Sabi sa Mm. Hosea. Saka Nga? para daw meron daw kitsain ng mga inchik. Kasi ang inchik talaga ever since kinukutsa nila. How much? Oo. Ibig sabihin, mas mababa pa tayo sa Chinese. Yun ang Ito, inaano nila. itong sinasabi si David ba ang nagsabi nito? Ito, patungkol na to sa atin. Kasi mga kumukutsa sa atin, di ba? Korea, Singapore, o di ba? Thailand. Malaysia, Thailand, yung Indonesia hindi. Yung Kasi yung tayo eh. Nagkakoto China, tayo sa US. Taiwan. Ayan. Tayo, tampulan tayo ng tukso kasi nga unang-una di ba? Puro DH. Oo, ang punta natin doon nung dati ang pinapadala natin ay mga skilled worker. Ngayon hindi na. Domestic na tawag. Ayun nga, modern type slavery na nga. So kaya Yung tayo mga nagiging teacher tampulan na natin, to. nagiging maid lang nila, no? Mga Oo. graduate, mga degree Oo. holder, katulong, Oo. yaya. Tapos, pagdating mo naman, pag pumunta ka naman sa Europe, pag pumunta ka naman sa hinahamak ka naman doon. Kasi nga, tingin sa'yo talagang mababang mababa. Ito patungkol na to sa atin. Kasi kung babalikan nga natin yung aklat ng hari, aklat ng mga hari, walang matinong doon, Ephraim na naging hari. Lahat yun mga lapas lang. Ito, ipanumbalik mo kami, alahayam. Hmm. Kasi napaka royal tayo noon eh. Di ba bago tayo pumunta ng Egypt, magmula pa kay Abraham, parang na tayong kingdom na.
'di ba? Ang mga Mm. Hebrew tapos hanggang kay Jacob. Isang Oh, kasi kaharian na 'yon. Tapos kaya oh, nung pumunta sa Egypt, 'di ba ang taas ng tingin ng Paraon kay oh. dahil mga Israelita matatapang, di natatalo sa digmaan. Kaya Kasi pagkagaling sa Egypt, yun ang ibig sabihin may kingdom na ipanumbalik mo ang iyong makalangit na kaharian. mm, kasi ang Ephraim ayon sa video ng Sultan sa Ophir kasi ang magko-connect diyan sa tribe of Judah. Kasi nga matagal tong humiwalay, 'di ba? Matagal tong Mm-mm. nahiwalay. So hangga't ang Ophir o hangga't ang Ephraim ay lango sa idolatry, mananatili itong mga nakasulat na ito. Magiging ano talaga tayo dito, tampulan ng tuksuhan. Kasi hinihiya natin ang ating alahayam. So ganun din ang nangyayari sa atin. Pero Nawa kung alam sino mo man. merong both sides of my family ko yung may mga marami kang kamag-anak sa abroad. Mga African American, napapangasawa, mga pinsan ko. Ibig Mm, sabihin, mm, natutupad na yung pag-iisa. mm. Parang gusto-gusto nila ang mga Pilipina. Sabi Yes, ko, ano nga parang may ang tawag kasi doon sis sa Tribe of Judah, yung ano, yung lukso ng dugo. May oo. tinatawag kasi Di ba na nga, lukso ng dugo eh. both sides, Oo. baga Tsaka kung nagkakaroon na titingnan ng mo naman yung ano, yung tribo ng Judah, mababait naman sila eh. Hindi naman sila mm. yung ano eh. Mababait sila, magagalang sila. Saka Maayos sa mga awig din pag-uugali nila eh. natin. Yung Mm, pinapakita lang doon, mga hammer talaga, yung mga black na mm, black, yung mga ano ba yung mm. pero Kaya pag nga galing ng ano, tribe of Judah, maano sila. Parang mga Pilipino din, ang hitsura, mas maitim lang, mas mm. darker lang sa atin. Oh, medyo kinky lang yung buhok nila pero Oo. maano mo yung bibig nila, manipis. Kasi may Oo, nakakasakay hamay kami ang makapal eh. ng bunso ko eh. Pag sinusundo ko siya, may nakakasamay kami ng mga dark brown ng ano, mga Africans. Makikita mo na ano, na magagalang nga, mababait nga eh. Mga But, Hebrew, hindi sila hamay na pure. Hindi sila Indiano din, katulad. mga Mm. Indiano, yung mga nagpapaano sa atin, Mm. yung papautang, ang Ang Oo, Indiano mababait. mix din yan eh. Pagkahamay Mababait din yung yan mga eh. yun, oo. Hamay mm, at saka Hebrew. tsaka May halos silang hamay. Mahamay nagugwapo ka. din. Kahit na kuhan, tapos mababait pang itsura, di ba? Mm-mm. Sila pa yung mga O, Jotam, magbasa ka. Oh. Si Ayan. Jotam na. Okay, Uy, may baka, magbabasa po. Jotam. Yan ay, biblical name, no? Oo. napakaganda ng pangalan niya, Oo. Jot. Bakit Jotham maganda tsaka ng pangalan ko, Josiah silang Salty, ah. magkapatid. Yung isa naman, Maganda rin Josiah. pangalan ko, Salty. Mm. Okay. Okay. Oh, Jotam. Malungkot isa. Lakasan mo. Naka-open mic dito. Salmo 81. Umawit ng may galak kay Hawa na ating lakas at muog. Magbunyi ng malakas para sa alahayam ni Jacob. Hampasin ng tamborin simula ng tugtugin. Ang matamis na saliw ng alpa at ang kudyapi patunugin. Kipa ng mga shofar sa mga araw ng bagong buwan at sa kabilugan ng buwan sa tabernakulong kapistahan. Ito ay utos para sa mga anak ni Israel. Isang batas mula sa alahayam ni Jacob. Nang itaas ni Hawa ang kanyang kamay laban sa Egypt, kanyang itinalaga ito bilang palatuntunan kay Joseph. Narinig ko ang tinig na nagsasabi, inalis ko mula sa kanilang balikat ang mabigat na pasanin.
kanilang mga kamay ay pinalaya ko sa pagkaalipin. Sa oras ng iyong kagipitan, tumawag ka at ikay iniligtas. Mula sa alapaap ng kulog, ikay aking sinagot. Sa tubig ng Meriba, ikay aking sinubok. Dinggin mo ako, aking bayan, at ikaw ay aking babalaan. Mga Israelita, kung ako lamang ay iyong pakikinggan. Huwag kang magkakaroon ng anumang idolo sa iyong harapan, ni sasamba sa mga inukit na larawan. Ako si Yahweh, ang iyong alahayam, na siyang naglabas sa iyo mula sa Egypt ng lupain. Buksan mo ang iyong bibig at kita'y pakakainin. Ngunit kayong mga Israelita ay hindi ako pinakinggan. Ang aking bayan ako'y tinanggihan. Sa katigasan ng inyong mga puso, kayo'y aking iniwan upang lumakad sa sarili ninyong kagustuhan. Kung makikinig at lalakad lamang kayo sa aking tipan, napakadali kong susupilin ang inyong mga kaaway at itutuon sa inyong mga kalaban ang aking kamay. Aking pakakainin ng trigong pinakamainam kayong aking bayan. At mula sa bato, bubusugin ko kayo ng pulot pakyutan. Yuta. Ngunit ang mga namumuhi sa akin ay yuyuko sa kahiyan, at kanilang kaparusahan ay walang hanggan. Eda. Yada. Ano ba? Lagi niyang Dalawa ka lagi doon, niya sabi, aking bayan. Kanya na talagang mana. Tayo ang kanyang mana, yung bayan niyang mga Israelita. Yung isa naman si Bunso. So, wala na reaction. Hindi, yun na yung sagot kanina. Doon sa tinalakay natin. Mm. So, dahil sa Kung katigasan ng ulo ng... kung susunod ay ipapanumbalik tayo, ating karangal, itataas ulit tayo, ating bansa. Kaya tayo tampulan ng suhan. Kasi nga, ang karamihan sa atin, nasa idolatry pa, hindi pa nagigising. Ayaw pa talagang tanggapin ang kanyang tunay na pangalan. Yun nga Kaya lang, hinahayaan pa rin damay-damay. tayo. So yung hinahayaan tayo ng alahayam, hindi niya tayo pinoproteksyonan sa mga sa mga hindi magagandang mga pangyayari ngayon. Hinahayaan niya tayo. Pero kung tatawag na tayo sa kanya at susundin ang tipan, Sa tunay mawawala na lahat ng pangalan, yan. Marami Mawawala may lahat ng yan. dadasal sa atin, mali nga lang yung pangalan na tinatawag. Mm. Oo. Itataas Bunso, niya tayo muli. Okay. Salmo 82. Si Hawa ay namumuno sa gitna ng kapulungan. Ang mga sumasamba sa mga idolo'y kanyang hinahatulan. Hanggang kailan natin hahayaan ang kalikuan at papayagan ang kasamaan? Pagtanggol ang mahihina at mga ulila. Bigyang katarungan ang mga naaapi at mga dukha. Iligtas ang mga nangangailangan at mga inalipin. Sa kamay ng mapang api, sila ay sagipin. Ang masamay, walang pagkaunawa, walang kaalaman, lumalakad sila sa kadiliman at nilalason ang buong kalupaan. Aking sinabi, kayo'y masasama. Kayong lahat ay may anak ng ahas. Ngunit kayo'y ibabagsak at mamamatay. Malalaglag kayo tulad ng inyong ama, ang dyablo. Bumangon ka o alahayam at lupa ang iyong hatulan. Alang-alang sa mga Israelita,
na iyong minanang bayan. Yada. Yada. Eh, para sa mga ano to, sa mga sinabi niya sa masasamang tao. At pagdating sa bunso, laging maiksi. Ako nga eh. Okay, yung dalaginding dyan, nasa na? Nasa ano eh, nasa loob eh. Kagagaling Hindi, lang sa yung school. yung kay Sis Dahlia. Naliligo sis. Okay. Kala ko junior ni Sis Maria eh. Kaboses, di ba? Ah. Maiksi lang ba tong sa mo 83? Maiksi bro. Ikaw na. Salmo 83. O Yahawa, huwag kang manahimik. Ang iyong mga tainga ay huwag mong takpan. Ni manatiling malayo aming alahaya. Nababa. Paksay. Basdan mo ang aming mga kaaway ay nangangagalit. Sila'y handang atakihin ang kanilang kagalit. Palihim sila'y nagsasabuatan laban sa iyong bayan. Nagbabalak ng masama sa iyong mga hinira. Sabi nila, halika kayo, puksain natin ang Hebreong bayan upang ang tunay na Israelita ay mabura sa kasaysayan. Wow. Sa iisang layon, sila'y nagkaisa sa kanilang mga balak at bumuo ng sabuatan laban sa iyong mga anak. Magkakasama ang mga tolda ng Kanaan at Japetite, ang Moab at mga Hagrite, ang mga Babilos, Amalek at Amon, ang Pilistya kasama ang mga taga Tyre at Sidon. Maging ang Assyria ay nakipisan sa kanila upang palakasin ang kay Lot na pamilya. Gawin mo sa kanila ang iyong ginawa sa Midian, kay Sisera at kay Abin sa ilog ng Kishon, namatay sa Endor at naging pataba sa lupa. Gawin mo ang kanilang mga pinuno na tulad nina Oreb at Zeeb at kanilang mga hari na gaya ni Ziba at Zalmona. Sapagkat kanilang sinabi, ang kay Israel na lupain, atin ng kamkamin. Gawin mo silang parang tuyong dayami o aking alahaya. Parang alabok na tinatangay ng hangin. Kung paanong nilalamon ng apoy ang gubat, nilalamon din ng mga bundok ng liyab. Gayon mo sila habulin ng iyong galit at takutin ng iyong puot na nagngagalit. Yahawa, takpan mo ang kanilang mga mukha ng kahihiyan upang sila'y manginginig sa banggit ng iyong pangalan. Padama mo sa kanila ang matinding kahihiyan at sila'y maglaho sa mapait na kadustaan, na makilala nila ang iyong kapangyarihan, na ikaw ang kataas-taasan sa sanlibutan, na Yahawa ang iyong pangalan. Yada. Timo yung buti hindi to iaano sa Katoliko, di ba? Masyadong matapos yung mga panalangin ni David dito. Tino mo yung mga Hagrite, Sisera yung tinusok sa yung ulo, pinukpok yung ulo. Hindi talaga ituturo to sa sa religion. Ito hindi ituturo to sa religion. Kasi banggit na banggit sila dito eh. Oo, parang yung Kanaan, Japetite, Babilos, Amalek at Amon, Pilistya, Tyre, Sidon, Assyria. Yung kay Sisera, Di ba ito yung kay Sisera, yung
tinusok sa ulo. Oh. Si Oreb at Ginawang saka si pataba sa lupa, Deet. ano? Oo. Oo. Ang mga pinunat-tunod Talagang ni Oreb. hindi nga talaga ituturo pala tong salmo na to. Kasi kinakamkam yung ano. Hindi ko to naririnig sa ano sa Katoliko. Oo. Ang Hindi, gawin mas mo di, silang parang di, tulindayami. sa mga Mm. yung mga Christian na sinasabi na ano ba ito, tinatapik ba nila to? Hindi, puro ano sila love and grace Oo. Yeah. Isabihin kasi gusto nila ng unification. Ayaw nila ng may ano, gusto peace, peace, di ba? Yun ang kanilang ano, peace. Kasi alam nila na malaking kasalanan nila sa Aba. Ayaw nila, gusto nila peace, peace lagi, pero sila ang lagi promotor ng gera, no? Silang aggressor. Oo. Pero laging peace daw. At saka at saka unity at equality. Gusto nila mabura tayo sa kasaysayan. Hanggang ngayon, no, may sabuatan pa rin. Mhm. Ako, next. Dapat na, rotation. Duduling, matagal na ano. Matagal na. Duduling na, para mag-inig. Simulan ko na po. Oo. Salmo Salamat. 84. Kay ganda ng iyong tahanan, O Yahawa aming alahayam. Ang buo kong pagkatao'y nananabik, ang puso't diwa ko'y nagnanais, na sumamba sa templo ni Yahawa. Matulog ka na doon. Maging ang Matulog ka maging na. ang maya ay may Uy, ano yan? pugad na tahanan, Dami at na. ang layang-layang ay may pugad para sa kanyang inakay. Gayon din kami, nagnanais mapalapit iyong dambana, O Yahawa, aming alahayam at manlilikha. Mapalad ang sumasamba sa iyong templo, sapagkat sila ay palaging nagpupuri sa iyo. Mapalad ang tao na sa iyo kumukuha ng lakas, na ang puso'y tapat sa iyong landas. Kahit sa lambak ng mga tuyong buto, sila dumaan. Mga bukal ng buhay ay kanilang masusumpungan. Marami ang naghahanap kay Yahawa sa iba't ibang dako. Ngunit kakaunti ang nakasusumpong sa templo ni Yahawa sa Zion. Dinggin mo ang aking panalangin, Yahawa. Dinggin mo ang aking panalangin, Yahawa na makapangyarihan. Alahayam ng Israel, ako'y iyong pakinggan. Maging aming kalasag, O Yahawa, at lingapin mo ang iyong mga hinirang. Higit pa ang isang araw sa loob ng iyong templo, kaysa sa 1,000 araw sa ibang dako. Mas pipiliin ko pang maging tagapagbantay ng pinto sa templo ng aking alahayam, kaysa sa mga katedral ng masasama. Ako ay mamuno, sapagkat si Yahawa na alahayam ang aking kalasag at kalakasan. Nagbibigay ng biyaya at karangalan, at ipinagkakaloob ang mga panalangin makatarungan ng mga lumalakad sa katuwiran ng kanyang tipan. Mapalad ang nagtitiwala kay Yahawa, ang alahayam. Yada. Yada. O, tignan mo, yung ang katedral hindi may yung templo at saka iba yung katedral. Tignan mo, mas pipiliin ko pang maging tagapagbantay ng pinto sa templo ng aking alahayam. Kaysa sa mga katedral ng masasama, ako ay mamuno. Kaysa ako ay mamuno. Ay, tignan mo na. Kaysa ako ay mamuno. So, niya, yung katedral, hindi talaga yan ang templo ng ating alahayam. Iba talaga ang Saka ilan lang ang nakakaalam. Mm-mm.
Nakakatatag po. Meron pa? Wala, Ayun na lang. wala pa. Nabasa ka na. Okay. Marami nga naghahanap kaya. Ayan, isang awit. Salmo 85. Ipanumbalik kaming muli, isang awit ni David. O Yahawa, ipinamalas mo sa mga Israelita ang iyong kabutihan. Ipinangako mong ibabalik sa mga lahi ni Jacob ang kanilang kayamanan. Pinatawad mo ang aming mga kasamaan at nilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Inalis mo ang iyong matinding puot at pinawi ang iyong matinding galit. Alahayam na aming tagapagligtas. Ipanumbalik mo kaming muli at alisin sa amin ang iyong pagkamuhi. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Itatakwil mo ba ang aming magiging salinlahi magpakailanman? Hindi mo ba kami bubuhayin muli upang ang iyong Israel sa iyo muling magbunyi? Ipakita mo ang iyong din nagmamaliw na pag-ibig, Yahawa, at ipagkaloob mo sa amin ang iyong kaligtasan. Nagtitiwala ako sa sinasabi ni Yahawa na alahayam. Ipinangako niya ang muling pagbangon ng banal na kaharian. Kaharian. Isang pangakong kanyang sinumpaan sa pamamagitan ng tipan. Tubig pa. Upang sa Bless you daw. Wait lang po. Upang sa ating lupain manahan ang kanyang Verse 9, verse 9. kaluwan. Tunay ngang. Tunay ngang para sa mga sumusunod sa kanya. Tiyak ang kaligtasan. Sorry po. Upang sa ating lupain manahan ang kanyang kaluwalhatian. Mangunguna ang katwiran at katapatan upang manumbalik ang pag-ibig at kapayapaan. Ang katwiran ay nagmumula sa makalangit na tipan at sumisibol mula sa dalisay na puso ang katapatan. Tiyak na tutuparin ni Yahawa ang kanyang pangakong binitawan. Aalisin ang mga sumpa at pagagalingin ang ating bayan. Ang katwiran ay mula kay Yahawa at ang mensahero ay ang naghahanda sa kanyang daraanan. Wow. Yada. Yada. Oh. Yada. Binanggit At ng saka, mensahero. Ang ang naghahanda sa naghahanda. kanyang daraanan. Oo. Oh. Tapos ang ganda nung verse 1. Tanda mo ba yun, bro? Ayun, no? Ipinamalas mo sa mga Israelita ang iyong kabutihan. Ipinangako mong ibabalik sa mga lahi ni Jacob ang kanilang kayamanan. Pinangako niya, di ba? O kaya nga, Pinatawad mo ang aming mga kasamaan. Ikaw na daw. Okay. basta sumunod lang. Oo, ibabalik niya ang basta tayo ay bumalik sa kanya. Ibig sabihin, unang-unang kautusan, wag magkaroon ng mga idolo, no? Nakabahan ka lang kaya kayo. Yan, lakang. Bye. Nandito na. Dito na yung mensahero. Ito yung sa verse 11, sis. Ang Ayan. katuwiran ay nagmumula sa makalangit na tipan at sumisibol mula sa dalisay na puso ang katapatan. So Yata. talagang kung wala ka sa loob ng tipan, hindi mo matatawag na ikaw ay matuwid.
Oo. Hindi yung ano, self-righteousness o Oo, bait-baitan, di hindi ba? yung love sa ano to, yung mga good works, 'di ba? Hindi makabasag pinggan, Oh, no? hindi yung Hindi mo naman banal-banalan, ganun. galit, no? Oo. Kasi ang katuwiran ay nagmumula sa makalangit na tipan. Oo, Ngayon, kung wala pagsunod, ka sa loob ng tipan, kasi 'di ba sa mga sekta sinipa na nila ang covenant eh. Mm. oo. Hindi nila Kasi yan iniwalay nga itinuturo. nila yung old So sa paano mo new. ngayon matatawag na ikaw ay matuwid? Kung wala ka sa tipan. Hmm. Sa covenant, no? Nagmumula sa makalangit na tipan. Oh. Oo. Huhusgahan sila sa Oh. kanilang mga gawa, di ba? Hmm. Huhusgahan sila siguro sa Kaya ano, yung napakaganda ng pangako pampasa, niya great dito. Tiyak multitude. na tutuparin ni Yahawa Oo. ang kanyang pangakong binitawan. Aalisin ng mga sumpa at pagagalingin ang ating bayan. Ang Yada. katuwiran ay mula kay Yahawa at ang mensahero ang naghahanda ng kanyang daraanan. So kung wala nga talaga ang mensahero, anong malay natin Mm. Wala. na mayroon palang tipan? Oo nga eh, Mayroon ngayon ko lang, palang ano yung covenant. covenant na yan, no? Hmm. Saka yung ano, salmo na, if you love me, keep my, ano, Oh, my covenant, or keep my hindi, yung sa commandment, ano, di ba? John Oo. 15:16 Ano yan yung eh. commandment na yon, di ba? Ang dami-dami nakalagay Oo, dun eh. Yung pala, yun ang covenant. kaya Parang, nga. parang ano, di ba? Nag-asawa ka, yung mga pangako mo, yun dapat tuparin mo yun. Kasi, o kaya pag nag-ano, kahit anong kontrata, di ba? Pag nag-ano, hindi mo sinupad, breach of contract, Oo. yung Ryan. Basta. Ayun mo doon. Multa, di ba? Ganon din yung ano, ganyan din ang tipan, kontrata So natin talagang, sa so talagang ang kaligtasan, ang tipan, ang makalangit na tipan. pag pumasok ka sa kontratang yan. Pag wala kang kontrata niyan, hindi ka kasama sa ano. Ang tanong, ano naman ang kaparusahan kapag ka tumalikod ka sa kontrata na yan? Eh, pumasok ka na eh. Kasi bro, pag hindi ka pumasok, hindi ka bounded, 'di Hindi ka ba? naman Pero pag pumasok paparusahan. ka, Kasi oo. hindi ka Pag pumasok nagpasakop ka, eh. oo. Pero Ganun pag ba ikaw yun? pumasok, yun ang may kaparusahan, Oo. 'di ba? Mas matindi kaysa sa mga hindi pumasok. Yun ang kaibahan nun. Siguro yung ano, yung mga hindi pumasok, depende sa husgahan sila sa gawa nila. And then, pag pumasa, umadyos, yung mabait naman, di naman gano'n, maaaring masama sa great multitude. Tinanong ko yan sa mensahero, paano yun? Hindi naman, ano, kaya lang talagang walang alam. Paano yung mga, hindi naman mga kriminal? Sis, Yun. ang Oh. binabanggit niya doon yung mga tribo, yung mga hindi Mga, nakasumpong. Ang mga yun, hindi oo. nakasumpong yung mga tribo. Hindi niya binabanggit yun sa mga nasa Babylon. Ay, mga serpent, ano, no? Ang, Buburahin niya ang yung ano lahi niya, niyan eh. alam ko yun eh, sinabi niya rin yun sa Sabat eh. Ang mga binabanggit niya doon, kunyari, yung nasa bundok, mga tribo yun, di ba? O mabubuti naman sila. Pero hindi nila alam ang pangalan ng alahayam. Hindi rin nila alam na ano na andi dito na na may covenant. Doon hinuhusgahan sila sa kanilang mga gawa. Yun sila yung mga yun, yung mga binabanggit na yun. Sila Oo. yun. Pero meron ding ano kasi, meron ding dagat na kumikinang. Yung sabihin mga nilinis na ano, great multitude. Meron Hindi ding ko alam sinasabi kasi, ang ano nun eh. hindi ko sangkayunan kasi yung ano yung great multitude na ano eh. Pero ang pagkakaintindi ko sa sinabi ng mensahero, sa mga lugar na hindi nasumpungan, yun yung mga tribo. Kasi may sarili-sarili silang ano eh, kultura, may sarili silang sinusunod. 'Di ba? Meron pa nga silang barrier, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok.
unless magpapasakop ka sa kultura nila, sa gawin nila. O, yun yung mga hindi nasumpungan. Sila So, yun. baka yun ang ibig sabihin ng there will be no more sea. Sabihin wala ng great multitude pag ganun. Yun ang kaya nga, ini-encourage natin ang lahat na makinig sa Torah kasi para itong itong kaligtasan na binabanggit niyan, maibalik at matanggal ang kaparusahan. At magkaroon ulit tayo ng pabor na pagtingin ng alahayam. Kasi araw-araw naman nilang nakikita yan. Araw-araw naman nilang nalalaman yan. Kaya lang, ang mga pinuno nila, dahil sa religion, hindi nila tinatanggap yun. O di ba katulad nga ng nangyari kay Solomon. Marami kasing question mark dyan. Pero natatandaan ko, tribo ang binabanggit ng sultan. Sila yun. Mayroon din kasi Yung sila mga bro na Hebreo. ang mga tribo, mayroon din silang sariling tipan na Yan nga. sinusunod. Sila yung great multitude na yan. Oo. Kahit ang mga Muslim, meron din ang sariling tipan yan. Sila yan. Kapatid nga natin Huhusgahan sila sa kanilang mga gawa. Pero itong mga nasa religion at nasa yan ang dapat nating himukin na magbalik. Di ba Alagay bro, naman po sa mga unang verse eh. etong Kapag, di ba, nasa taas eh. Di ba, yes, kapag kayo ay bumalik, nakalagay dito nga itong 85 na to. Nandiyan dyan. Sa ilalim ka muli Kung sa, sino- makalangit na tipan. Babalik lahat. May tatak ng kanyang pangalan. Yun ang yung mga tatak ng kanyang tunay na pangalan. Kasi yung Kaya iba ang naman, ginagawa. ibang pangalan ang Kasi tinatawag. itong ginagawa natin to, arko to eh. Sino ang sasakay Oo. dito? Yun, malalaman ang tipan. Hindi natin Covenant. sinasabi na masasagip tayo. Pero malalaman mo ang tipan. Malalaman mo ang mga kasunduan ng ating mga ninuno, ang mga propeta noon. Doon, magkakaroon ka ng kasunduan sa alahayam. Babalik ka doon at babalik sa sayo. bro, di ba sinasabi natin na ang mga tribo ay may kanya-kanya din silang mga tipan. Opo. Pero ang Torah ay isinulat para sa mga Hebreyong Israelita. Yan nga Kaya po. itong binabasa natin ay para sa mga Hebreyong Israelita. Kaya ang unang ipinakilala sa atin ng mensahero na tayo ay mga Hebreyo, 'di ba? Yes po. Hebreyong Israelita na Tama po yun. mula sa lipi ni Ephraim. Opo. Kasi ang nakipagkasundo, tandaan natin, ang nakipagkasundo unang-una na Israelita ay si Jacob. Yes. Kasi kaya nga kinuha sa kanya yung 12 tribes sa lahi niya. So, yun ang unang ninuno natin na nakipagkasundo sa kanya. Kaya itong tipan na to, ito yung katuparan ng kasunduan. Itong binabasa natin ay isinulat Abraham, ito para Hebreo. sa atin ng mga Hebreyong Israelita. Kaya nga, iba nga Kaya yung... dapat natin itong aralin dahil ito ang batas natin. Yes. Yung labas ng Israelita, yun yung great multitude. Oh. Yung Joktanite, siya, considered as foreigner. Yung mga Joktanite. Parang Hebreo mga din sila. Hebreo Hindi din sa sila. foreigner sis, hindi ko lang... Hebreo sila, ngunit mayroon silang parang sila Lot. Hebreo din. Sina Moab. Pero hindi sila Esau. sakop nitong batas na ito. Oo, kasi hindi yung sila sakop, yun ang sa mga sinasabi. Israelita. Kasi kung Hindi sila tutuusin, Israel. kung pagbabasehan natin ng Upir, tayo ang foreigner dito. Bakit mo nasabing foreigner tayo? Naunang Joktanite dito eh. Kung tutuusin, tayo ang foreigner dito. Yes.
Di Hindi, ba? Pero ang mga ano to eh, Joktanite ang nauna dito. bro, Pero sabi nandito yung ng pure sultan, blood eh. Pero hindi, dito sabi nga di, ng na mensahero, kung babalikan natin na dito Adam and Eve, napunta ang Hadam, 10 tribo tribu. na dito. pinangungunahan ni Ephraim. Bumalik Mm. lang sila sa sa pinanggalingan ng kanya nilang ninuno na si Adama at si Hawa. Yes. Kasi Kasi dito dito nga nanggaling lang sa yung atin Jerusalem, di sina ba? Adama at Hawa. Bro, di ba tinanong mo yan dati? Sabi ko kasi paano na lang kung nalaman agad ng mga Japhetite na ito yung promised land of fear. Eh di ito ang magiging Balfour. Paano na lang tayo? Kaya yun, parang ginawang decoy ang Judea. At saka Judea kasi, yan ang center, yan ang intersection ng tatlong anak ni na teritoryo. Kaya yan ang gusto nilang kunin. Pero sinabi promised land. Oo, okay. Kasi ang Israelita ang frontliner. Pero hindi sumunod kaya ibinalik tayo sa ating pinagmulang bayan which is yung Garden of Eden na pinagmulan ng mga purong lahi ng tao ni Adama at Hawa. Kasi ang alalahanin mo mga Israelita puro yan kasi hindi yan nagkipag-intermarriage. Pati kasama ng mga Joktanite na ating pinsan. Kaya mga puro yung mga Joktanite eh. Oo, pero hindi natin alam kasi may mga may mga ibang din na naghalo-halo. Marami na Yung ding mga tribo kasi ang Indonesia. nasakop ng Babylonian, di ba? Oo, Hindi. Indonesia, mga Nakabackfired sila ngayon eh. Nakabackfired Corrupted sila na ngayon kaya. eh. Ganun pa rin Marami eh. na ding tribo yung ang mga nandun sa corrupted. mga sa Cyprus, Cyprus, yung mga Corrupted na rin island sila ng after Babylon. ng New Babylonian. Zealand, nasa taas ng mga yan eh. Mga hindi naman Joktanite yung mga yan eh. Mga Japhetite na purong Japhetite yung walang lahi. Mga dark din yan, mga blue-eyed pa. Dark skin pero blue-eyed. Mga nahaluan din yan. Di ba si Joktan dito nagpunta? Oo. Hindi naman siya nagpunta ng New Zealand eh. Umalo nga tayo sa mga Joktanites. Di ko naman sinabi na na foreigner tayo. Kung tutuusin, tayo ang foreigner kasi sila ang nauna dito. Oo nga, promised land nga ito. Oh, dahil Pero of mga fear sa Hebreo, kanila galing pinangalan. niya kay Shem. O, di ba kung sino yung nauna, sila dapat ang may teritoryo noon. Oh, Kaya kaya lang, pinangalan of fear. dahil ito ay promised land sa mga Israelita, kaya ito ibinigay sa atin. Pero At kung tutuusin, binili ang kapatagan ng mga Israelita, mga yung 10 datu, binili nila sa Joktanite. kaya nga tinanggap sila rito. Dahil bitbit Kamag-anak. nila, hindi lang naman mga sarili nila eh. Bitbit din nila ang kayamanan ng Israelita. Kaya yan dito, kaya tinanggap sila dito. Tsaka alam naman nila, kasi nga nung panahon ni Solomon, sila rin nagpapadala ng mga ginto sa sa templo na yun nga ang ilalagay doon. O, basa na. Kalmo Marker na. na tayo, bro. Ay, marker na. Oo. Overtime na tayo eh. Okay. Pero medyo tayo nag-start. Pero so meron tayong musika, sis. Marami pa tayong dapat i-discuss. Pero sa susunod na talakayan mga kapatid, yung kung pwede kayo mag-comment kung meron kayong mga gustong itanong or meron kayong komento na tingin nyo na tamang interpretasyon, pwede nyo i-comment. Tumatagap po kami ng ng pagtutuwid. Diba? Pero pag-aaralan po talaga ito sa history. Kasi ang natatandaan nyo, ang ating mga aklat ay pinagsusunog ng mga
mananakop. Yung iba nga doon nakasulat pa sa ginto. Kaya talaga susunugin para matunaw. Ano sa paper, ang mga tin, slice ng gold. Buti nila may natira pang copper plate, no? Laguna copper Eh, plate. kung pagbabasihan natin, sino ba yung huling-huling hari na nakahanap ng ng Torah na nakatago pala sa templo? Si Josiah yun, di ba? Oo, si Josiah. Oh, ihambing ihambing na lang natin kasintulad na lang natin yung na nangyayari ngayon na ito po natagpuan ulit yung Torah. Ito po yung magandang pagkakataon na makinig tayo at Bro, malaman magbihis natin ka ulit. muna. Oo. Magbihis ka muna ng lumang damit. Kasi dapat yung pinupunit mo ang damit mo. At mag-ayuno dahil hindi pala natin natutupad ang mga kautusan. Diba? Mga pinupunit ang damit nila. Ayun. Ang sinabi mo kanina bro na dinidisiplina. Di ba ang Oo. dinidisiplina yung nasa loob lang ng kanyang tahanan? Opo. Oo. Pag nasa labas ka, hindi ka sakop ng kanyang pagdidisiplina. Oo. Hindi kasakop. Wala kang pakialam siya. Hindi kaya Kaya pakikialaman. Oo. yung pagpapasakop pagpapanumbalik. Oo. Dahil ito ay Kaya yung tipan ng pagpasok ating mga natin sa ninuno. sa makalangit na tipan, yun ang ating pagpapanumbalik. So ibig sabihin, pag pumasok ka na dito sa tipan, ikaw ay subject na sa kanyang Saklaw na. saklaw na ng disiplina ni Yahweh. At ng proteksyon niya. Huwag magreklamo. Ikaw lang At ang talagang proteksyon. Oo. Kaya Ayun. sinabi ng Pagpapalakas. mensahero, 'di ba, pinalitan niya yung love ng ng righteousness. Righteousness. At ang righteousness ang pinagmumulan ng karunungan, 'di ba? Opo. The Tama po beginning yun. of wisdom. Righteousness is the beginning of Hindi, wisdom. yung pag submission to Yahweh Oo, submission to Yahweh. is the The beginning of beginning wisdom. of wisdom. Nakakatuwa dahil ang mga habang binabasa natin, nalalaman natin na naka-prophesize na pala lahat. Sila pala, alam na nila. Pati si David, alam niya na ang role niya. Alam niya ang tribe of Judah, kung ano ang role ng tribe of Judah. At alam niya rin ang Ephraim, kung ano ang Ephraim. Malinaw sa kanila, no? Pero Malinaw ang sa mga kanila. kasi, Oo. hindi kasi religion eh. Malinaw Kumbaga, sa kanila. kasaysayan. Pero At hindi sila nagselos, hindi sila nanumbat, o bakit ganoon? Bakit si Ephraim, 'di ba? Hindi na yun. Sinunod niya ang alahayang. Dahil 'yon ang takda ng alahayang. si David naman kasi para sa buong Israelita yan. Hari ang na Talagang lang yung binigyan niya ng pagpapahalaga yung mensahero. Dahil alam niya eh. Alam niya mismo. Na yun, na isasalin niya yun. So, inspired talaga ng diwa ng alahayam, yung mga sinasabi niya. Kasi hindi naman niya alam ang Messiah, hindi niya kilala yung mensahero, yung mga magiging hari, nakasunod niya. Talagang inspired talaga ng Kaya naiintindihan ko na ba't umiiyak yung mensahero habang binabasa yun. Umiiyak. Yung sa prayer ni David. Kasi nakikita niya yung sarili niya. Ayun, mahaba na to. Yada. So, Yada. So, anong ating hanggang sa muli. sin? Hanggang sa muli, Mga mga kapatid. tayo ay Salamat po. Kasunod ng mga kabanata. Ang ganda, okay. Mamaya, naman, susunod naman. Sige, after na lang yung aking, Be blessed. be blessed. Shalom. Paki, Salamat, mga kapatid. paki-remove sis ng mo, share.
be blessed, mga Okay. kapatid. Maraming salamat, mga kapatid. Makinig tayo sa isang awit na lahing Hebreo. Makinig ng ito. Isang lahi ang pinagmulan ng mga anak ng silangan, teritoryong pinag-agawan ng mga sakim na dayuhan. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Sinira ka ng mga dayuhan, alaala mo ay kinalimutan. Kahirapan at kalupitan sa mga anak ng silangan. Inalis ang iyong kagandahan, maging laman mo ay ginagiliwan. Kamatayan ang naranasan sa inang bayan, kaya't ang silang ay nagkalimutan. Gumising ka, perlas ng silangan. Alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo na buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lingunin mo ang pinanggalingan, isang dakila ang nalimutan. Ang tawag ay alahayam na may likha ng sanlibutan. Iwaglit ang iyong nakagisnan, lumapit ka sa katotohanan. Sundin mo ang kautusan ng alahayam upang ang buhay mo may kalayaan. Gumising ka,
Perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Kailan ka pa kaya magigising? Hanggang kailan ka pa magpaalipin? Di mo ba alintanang ika'y naging pain upang ang kapatid mo ay kalabanin? Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Gumising ka, perlas ng silangan, alam mo bang ika'y lahing Hebreo? Ihayag mo ngayon ang katotohanan at tanggapin mo ng buong puso. Tayong lahat ay magkakadugo. Lahing Hebreo. Lahing Hebreo.